May isang alamat, kilala ng lahat sa mundo ng ibon. Siya'y tapat at tapat, Jaime Lim, tunay na henyo. Sa pag-aalaga, siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto. Lahat ng tinuruan, panalo sigurado. Jaime Lim. Sir Jaime Lim, dagdag kaalaman po, baka pwede magbigyan mo kami ng tip kung paano yung sa mga breeding natin pagdating sa mga breeders natin. First round is for mga North Racer ko. Second round para sa South. The third round, in-split ko sila at line breeding ako, seed breeding, and inbreeding. So ang pagkaiba nito is ang line is cousin to cousin. Ang inbreeding is father to niece, mother to nephew, or son to mother. Inbreeding yun. Yun na yung okay. Parang cross-cross na pero same line pa rin. Yes. Within sila. Sila lang. Okay. Sila lang. Now, ang line breeding is yung linyada is a first generation cross to a third generation na same bloodline. So, ang kwan natin doon is line breeding. Meron din ako ginagawang seed breeding is magkapatid. Yung overall na cock, taka yung overall na cock, taka overall na hen, pinapares ko dahil proven ang both cock and hen. So sigurado na ako sa genetics nila, sa gene nila na magagaling sila. Yung inbreeding tsaka seed breeding, wag ninyo gamitin sa pangkarera. Pang stock bird 'yon. I-outcross nyo sa another line na i-outcross nyo sa another line na seed breeding or line breeding para maging mas may vigor, mas may stamina yung ibon niyo. Yung mga stock birds nyo, hindi pang karera yon, pang outcrossing. So, 2 line-bred bird, 2 linyada na line-bred bird, i-outcross niyo para mas may stamina, mas may vigor. So, sa ano po natin, sir, kasi baga ang napag-uusapan natin yung breeding. So, halimbawa, pagka sa oras ka na nag-breed ka, posible ba na sila madadapuan ng sakit o anong dapat natin gawin doon para maiwasan natin sa ganun? Okay. So, prior to breeding, prior nyo isalang sila kailan malusog sila para maiwasan dapuan sila ng sakit during breeding. Dahil kung nagkasakit ang magulang, siguradong mga inakay, hindi rin malusog. So, prior to bago kayo magsalang, kailangan siguraduhin natin na malusog sila. Para maging malusog ang magulang, ang ginagawa ko, siguro mga 4 months to 5 months lang ang breeding ko, 7 to 8 months pahinga sila. So kailangan iwalay mo sila at bigyan sila mga sustansya na supplements, pagkain, mga high protein para maging malusog sila for the next year breeding. So yun na, di ba, nakapag na tayo, nakapag tayo sa breeding. So nakapapisa na supuntanan po tayo sa para gusto ko rin malaman na halimbawa, nakapagpainakay na po tayo. Ilang araw ba bago sila di ba, kasi di ko pa nasubukan mag-vaccine. Vaccine? Oo. Okay. So pag mga 23 days, hiniwalay ko na sa magulang. At nilagay namin sa isang quarantine area. Chine-check namin sisiyo, tinuturan namin sila tumuka. Pag marunong na sila tumuka at malusog sila, mga 3 days, 4 days, makikita namin pati maipot, magaganda. Saka namin ialisin sa quarantine area at doon kami nagbabaccinate bago ipasok sa flyer lock. Dahil pag pinasok mo sa flyer lock, kailan hindi na sila dapuan ng sakit at maghawa-hawa, iwasan at para maiwasan maghawa-hawa sila. So ilang beses ba tayo mag-vaccine? Halimbawa, yung from sisiw hanggang sa papaliparin mo na sila sa doon nalalagay mo na sila sa lock. Ilang beses pa yun? Okay. Dalawa o what? Ang pangkarera ko 2 beses. Pag sisyo pa lang isang vaccine and 1 month before lock exercise, nagbo-booster kami. So para sigurado hindi sila tamaan ng paramixo pag malapit ng karera. Katulad ng sinabi mo kanina,
sa training, training. So doon hindi na natin sila applyan ng tapos na tayo sa mga vaccine, no? Yeah. Pag during training, i-vaccinate mo sila, medyo hihina sila. So hindi advisable na during training nagba-vaccine kayo. Prior to training, doon kayo mag-vaccine. Para maiwasan yung pag naghalo-halo, Yes. makaiwasan yung mga sakit. Ang purpose ng booster, dahil malapit ng club training, pag pinasok mo sa club, sa training track ng club, at least healthy sila, matibay sila. So doon naman sa pagpapakain, so kailangan po halimbawa sa training o sabihin natin derby na, kailangan ba siya bigyan ng sapat na kailangan ba mas pakainin sila ng pakainin o kung kailangan pa ating kontrolin ngayon? Kanya-kanyang diskarte yan eh. On my part, hanggang gusto nila kumain, binibigay ko. Hindi ko sila sinusukat, hindi ko sila pinipigilan. Basta binibigyan ko hanggang medyo mayaw na sila, titigil ko na. Para at least kung saan, pagdating sa lupa ng malayuan, malakas pa rin ang... So kapag let's say, marami kang ibon sa isang kulungan, see to it na may pwesto mga ibon kumain. Dahil yung mas maliit, mas mahina, binabangga nila, mas hindi siya makakain, mahirapan siya mag-recover, mas hindi siya malusog. So dito makita mo sa labas, nagpapakain ako, sa loob meron din. So pag hindi kasya rito, at least sa loob, may makain sila. Pero dito, ang ganda ng nyo, dahil bukod sa mga ventilation, comfortable sila, parang nasa labas lang sila. So importante rin na Malinis. importante rin sa sisyo, open lock. So pag sisyo sila, the first month to the second month up to before love exercise, pinapa-out ko sila, pinapa-open lock ko sila. Nasa labas lang sila whole day. From after pakainin sila sa umaga, nasa labas lang sila up to 4 or 5 o'clock bago sila papasukin para kumain ulit. So the whole day nasa labas sila, mainit, umulan, sisilong na lang sila, matira, matibay. Once na matibay sila, parang yung mga ginagawa ko sa panabong ko, naka-cord walk, masina umulan, tag-init, nandun lang sila para may resistensya sila. Hindi mo sila ilalabas, nakatago lang sa loft, baka mawala or mag-fly away, lalo hindi sila ready lalo hindi sila lulusog ng panlaban. May isang alamat, kilala ng lahat, sa mundo ng ibon, siya'y tapat at tapat. Jaime Lim, tunay na henyo, sa pag-aalaga siya ang modelo. Sipag at tiyaga, kaalaman ay wasto, lahat ng tinuruan panalo sigurado. Jaime